Kabanata 2931 hanggang Kabanata 2940. Kabanata 2931. Gayunpaman, ang taong nasa harapan niya ay si Hanye, ang banal na hari ng martial ng Xinwu Academy, isa sa mga peerless figure sa kontinente ng Diyos at demonyo. Sa patas na paghusga, ang mga makapangyarihang tao ng Iris Emperor Palace ay talagang hindi nangangahas na patayin si Yehan. Sa pinakamarami, huhulihin lamang nila si Yehan at hahayaan ng Emperor Iris na siyang bahala sa kanya. Higit pa rito, sa ngayon, may isang babaeng nakalilang damit na may hindi masukat na lakas sa harapan ni Yehan. Sa presensya niya, lalo pang hindi kayang salakayin ng Iris Emperor Palace si Yehan. Humph! Sige. Dahil ang inyong kagalang-galang ay iginiit na kumilos, ginagawa ninyong kaaway ang Iris Emperor Palace. Tandaan ko ang bagay na ito, alis na tayo. Hindi nagtagal, ang mga malalakas na mandirigma mula sa Iris Palace ay mabilis na dumating at mabilis ding umalis. Pinoprotektahan si Yehan ng malakas na Zi na nasa harap niya. Hindi kayang salakayin ng mga malalakas ng Iris Palace si Yehan, at sa lakas na ipinakita ni Zi kanina, kung talagang susubukan ng mga malalakas ng Iris Emperor Palace na lumaban, tiyak na sila ay magkakaroon ng matinding casualty. Sa ganitong kapalit, hindi nang ahas ang Iris Emperor Palace na isugal ito. Nang makita ng mga malalakas mula sa Iris Palace na umalis, ang mga taong nagtipon para manood sa may malayo ay lubos na nabigla. Hindi magawang kunin ng libu-libong malalakas mula sa Iris Palace si Hanye, na nagbigay sa lahat ng pakiramdam kung gaano kakilabot ang pinanggalingan ng isang peerless figure. Isang babaeng nasa tabi lamang niya ang nakapagpabagsak sa lahat ng malalakas ng Iris Emperor Palace. Ang uri ng pagkabiglang iyon ay mas nakakagulat pa kaysa sa pagdating ng malalakas mula sa Xinwu Academy. Talagang karapat-dapat na tawaging banal na hari ng martial ng Xinwu Academy, isang peerless figure na kilala sa buong mundo. May kasama pala siyang ganito kakilabot na malakas, na kayang basta na lamang saktan ang malalakas na banal na Dao Emperor sa Iris Emperor Palace. Ang lakas ng babaeng nakalila ay malamang na hindi bababa kaysa sa isang malakas na nasa antas ng Emperor Iris. Ngayong alam na ng Iris Emperor Palace na may ganito kalakas na taong kasama si Hanye, ano kaya ang susunod na gagawin ng Emperor Iris? Hahayaan na lang ba? O magtitipon ng lakas at babalik ng mas mabagsik? Hindi ko alam, pero dahil may ganito kalakas na tagapagtanggol si Hanye sa tabi niya, tiyak na sasakit ang ulo ng Emperor Iris. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti nang naghiwa-hiwalay ang mga taong nagtipon upang manood ng labanan dito, ngunit ang nangyari rito ay tiyak nakakalat sa buong Iris Holy City sa pinakaunang pagkakataon. Kapag kumalat, tiyak na yayanigan nito ng husto ang Iris Holy City. Binata, sa pagkakataong ito, napilitang umalis ang Iris Emperor Palace. Sa tingin mo ba ay babalik pa sila? Sa loob ng tirahan, nakakunot ang noo ni Nan Wenqing. Bagamat napilitang umalis ang Iris Emperor Palace ngayon, hindi ibig sabihin noon na sumuko na sila. Instinktibong sinasabi kay Nan Wenqing na sa lakas ni Iris, hindi niya basta-basta hahayaang makatakas si Yehan. Noong nakaraan ay pinuputol ni Yehan ang palad ng Vientiane Evil King, at ngayong pagkakataon ay napaurong niya ang mga malalakas mula sa Iris Palace, at humingi pa na ang Emperor Iris mismo ang makipagkita sa kanya. Ang ganitong hindi pagpapansin ay tiyak na nagpapaalab lalo ng galit sa puso ng Emperor Iris. Matatalim ang mga mata ni Yehan, at sinabi niya, kung mauulit pa, umaasa ako na pipigilan ng Emperor Iris ang sarili niya. Kung may isa pang beses, may mamamatay. Sa pagkakataong ito, walang pinatay si Yehan mula sa Iris Emperor Palace. Iyon ay dahil binigyan niya ng respeto ang Emperor Iris. Kung may susunod pa, tiyak na papatay si Yehan. Doon lamang ito titigil. Young Master, ito. Tumingin si Muhailan kay Zi na nakahalukip-kip ang binti, at hindi niya alam kung paano siya tatawagan. Noon, itinuring nila si Zi bilang batang kapatid na babae, ngunit ang lakas na ipinakita ni Zi ngayon ay nagpapatunay na hindi siya simpleng tao tulad ng inaakala nila. Mas lalo silang nalito, sino ba ang babaeng ito na dinala ng Young Master mula sa Xinwu Academy? Ayos lang, tawagin niyo na lang siyang ate, hindi naman kayo malulugi. Hindi na nagsalita pa ng marami si Yehan, kahit siya mismo ay walang ideya kung sino talaga si Zi. Nang makita ni Nan Wenqing na hindi nagpapaliwanag si Yehan, iniling niya ang ulo kay Muhailan na tila may nais pang itanong. Matalino si Nan Wenqing, kung hindi ipinaliwanag ng Young Master, ibig sabihin hindi dapat tanungin. Sapat nang mayroon pa silang maraming katanungan tungkol kay Yehan. Hey! Nagsimula na ang kooperasyon natin, tama. Tandaan mo ang sinabi mo, huwag mong babawiin ang salita mo. Tahimik na tumingin si Zi kay Yehan habang pinapalaki ang kanyang mga mata.
Tumango si Yehan at sinabi, huwag kang mag-alala, ang sinabi ko ay tiyak na totoo. Tinulungan mo ako rito. Kapag pumasok na ako sa lungsod ng kapalaran, gagawin ko ang lahat upang tulungan ka. Hindi na masama. Umismit si Zee at masayang tumawa na parang bata, hindi na tulad ng pagiging matalim niya kanina. Kuwit-kuwit, hayaan mong personal na pumunta ang dakilang emperor upang makita siya. Ano bang banal na hari ng martial, sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo kahit may malakas kang tagapagtanggol? Sa sandaling ito, sa ibabaw ng puting bulwagan ng Aris Emperor Palace, ang Emperor Aris ay may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang nakakatakot na galit ay umaagos sa bulwagan, dahilan upang ang lahat ng malalakas sa Aris Emperor Palace ay hindi makapagsalita. Ang lahat ng malalakas ng Yangdi Palace ay nabigong madala si Yehan pabalik, at ito ay nagdala sa kanila ng malaking kahihiyan. Dakilang Emperor, ang babaeng nakalila sa tabi ni Hanye ay talagang nakakatakot, marahil tanging ang dakilang Emperor lamang ang makakapidyaw sa kanya. Ang banal na daw Emperor na nakaharap kay Zee kanina ay nagsalita ng malalim, si Zee ay nakakatakot, kahit isang saglit lamang ang pagkaharap nila, ay nakaramdam na siya ng matinding takot. Ang babaeng nakalila, nanlamig ang mukha ng Emperor Aris. Si Hanye lamang ay nakakapagbigay na ng pag-iingat sa kanya, at ngayon ay mayroon pang isa pang kakilabot na babae na ang lakas ay hindi bababa sa kanya, na siyang mas nagpapahirap sa sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, ang dignidad ng Aris Emperor Palace ay matatapakan ng isang junior, at hindi masisiguro ng Emperor Aris na hindi lalala ang pangyayari sa hindi niya makontrol. Dakilang Emperor, sa pagkakataong ito, nawalan ng mukha ang Aris Emperor Palace. Hindi ito maaaring palampasin. Sa ibabaw ng bulwagan, isang radikal ang nagsalita na may nakamamatay na ekspresyon. Sa narinig na ito, tila natahimik ang nagyayelong mukha ng Emperor Aris. Kailangan niyang pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Sa oras na iyon, sa labas ng pangunahing bulwagan, isang malakas na mandirigma mula sa Aris Emperor Palace ang biglang dumating at nagsabi, Dakilang Emperor, may isang tao sa labas na nais kayong makita, at ngayon ay sapilitang pumasok sa Emperor Palace. Sa narinig ito, mariing umungol ang Emperor Aris at sinabi, walang hiya. Mayroong taong sa Aris Holy City ay nangangahas na baliwalain ang aking Aris Palace maliban kay Hanye. Putulin ang mga paa at kamay ng mga sumalakay at itapon palabas ng Imperial Palace. Hehe, Emperor Aris, isang Hanye lamang ay halos nagpatuliro na sayo. Sa ganitong tingin, mataas ang pagtingin ko sayo. Bigla, ang mahinang pagtawa ay nagmula sa labas ng pangunahing bulwagan, at pagkatapos, isang malamig na mukhang binatang nakasuot ng maitim na itim ang pumasok mula sa labas ng bulwagan na may isang kamay sa likod. Sa likuran ng malamig na binatang ito, may 4 na malalakas na sumusunod. Kabanata 2932. Sa oras na iyon, nang makita ang pagdating ng malupit na binatang ito, tumayo ang emperador ng Aris na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, Protoss, Yang Erlang. Hehe, ako nga ang general. Magaan ang tawa ng malupit na binata at tumayo sa gitna ng bulwagan. Nang marinig ito, hindi napigilan ng emperador ng Aris na higpitin ang pagkakasara ng kanyang mga kamao. Totoo nga, ang lalaking ito sa harap niya ay kilalang unang general ng lahi ng Diyos, matapang at hindi natitinag, taglay ang walang kapantay na tapang. Lalong naging masigla ang lugar ng Aris Holy City ngayon. May isang nakakatakot na babae na nagbabantay kay Yehan, kaya't kahit pinagsama-sama ng Aris Emperor Palace ang kanilang mga malalakas na puwersa ay nabigo pa rin silang madakip si Yehan. Nais malaman ng lahat kung ano ang susunod na hakbang ng Aris Emperor Palace. Ilang panahon na ang nakalipas, narinig kong sumikat ang batang iyon sa buong mundo dahil sa labanan sa Xinwu Academy, at ngayon ay nakarating na siya sa Zhongzhou. Mukhang natupad na niya ang layunin ng pagpunta niya sa Xinwu Academy. Ang Heavenly Daw Secret Realm, isa ito sa 12 sekreto sa Central God Realm, at isa rin sa pinakamakapangyarihang lihim na lugar. Ang sinaunang daanan ng kapangyarihang humanig sa mundo, ang Dao Gate, ay matatagpuan sa Heavenly Daw Secret Realm at pinamumunuan ng isa sa mga ulo ng kapangyarihan. Sa Sword City ng Heavenly Daw Secret Realm, sa napakataas na Sword Tower, may ilang pinakamalalakas na nilalang sa buong mundo na umiinom ng tsaa. Napapalibutan ang lugar ng mga ulap na tila nasa alapaap sila. Sa isang tingin mula sa itaas ng mga ulap, tanaw ang buong Sword City. At ang mga taong ito ay walang iba kundi ang unbeaten Sword Master na si Gao Bubay, ang invincible Sword Master na si Yang Wudi, at ang Wushuang Sword Master na si Gu Wushuang. Ang tatlong ito ay nakaupo sa harap ng isang anti-gong hapag na may tsaa. Sa ibabaw nito, may bumabagang hamog at ang banayad na halimuyak ng tsaa ay tila aura ng kalangitan at lupa, sapat upang sariwain ang sinumang makakalanghap.
Panginoon, ayon sa balita mula sa 10 sword slaves, nakuha ng batang iyon ang braso ng Diyos at demonyo sa Zinwo Academy. Gayunpaman, dahil napakarami ng malalakas na tao sa Zinwo Academy, hindi basta nakapasok ang 10 sword slaves. Ngunit kahit hindi sila pumasok sa loob ng Zinwo Academy, sigurado na nakuha niya ang braso ng Diyos at demonyo. Sa likod ng unbeaten sword master, ngumiti si Wumang habang nagsasalita. Habang tumataas ang tagumpay ni Yehan, lalong natutuwa siya. Si Yehan ang kabataang pinapahalagahan ng unbeaten sword master, at para rito ay handa siyang gawin ang lahat kasama na ang pagtalaga sa 10 sword slaves bilang tagapagbantay. Nang marinig iyon, sinabi ni Wuswang Jansen, ang braso ng Diyos at demonyo ay ang unang maladyos na kamaong nilikha ng Zinwo Heavenly Emperor. Ang lakas ng isang suntok nito ay kayang pumatay ng kahit sinong malakas na nilalang na mas mababa sa antas ng Heavenly Emperor. Kung may lalabas ng batang iyon ang lahat ng lakas nito, kahit tayo ay maaaring hindi kayanin ang kapangyarihan nito. Napakalaki ng biyayang nakuha niya. Ngumiti ang unbeaten sword master, mahigit 10,000 taon nang nakasilyo ang braso ng Diyos at demonyo sa Zinwo Academy, panahon na para muli itong lumiwanag. Kailangan aminin, ang batang iyon ang perpektong tagapagmana nito. Pero dahil sa bagay na ito, sana kayanin niyang harapin ang magiging presyon sa Zhongzhou. Siya ngayon ang Holy Martial King ng Zinwo Academy at hawak niya ang isang mahiwagang braso, walang hanggan ang kinabukasan niya. At maraming ayaw makita siyang lumakas. Ang gulong naganap sa Holy City of Iris ay tiyak na gagamitin ng iba bilang dahilan para gumawa ng kaguluhan. Dahil narito ang 10 sword slaves, dapat ay masisiguro ang kanyang kaligtasan. Tugon ni Wuswang Jansen, dalawang peerless figure na sa wakas ang mayroon ng lahi ng tao, hindi sila dapat mamatay sa gitna ng daan. Ang babaeng mula sa Kangklan ay mahigpit na pinipigilan sa Zhongzhou ngayon. Ang pagdating ng batang ito ay makakaagaw ng pansin at makakahinga ang ibang mga monghe. Bago magbukas ang City of Destiny, hindi dapat bumagsak ang kapalaran ng lahi ng tao. Kapag nanghina tayo, mahihirapan tayong makapasok sa City of Destiny. Panginoon, nag-isip sandali si Wumang bago nagsalita, nang umalis si Yehan sa Zinwo Academy, may dinala siyang babaeng nakadilaw lilang kasuotan. Wala siyang gaanong pansin sa una kahit ng 10 sword slaves. Pero ang lakas na ipinakita ng babaeng ito sa Holy City of Iris ay labis na nakakatakot. Ayon sa pagtatansya ng 10 sword slaves, nasa antas na siya ng Holy Will Emperor, o baka higit pa. Nang marinig iyon, may kakaibang liwanag na dumaan sa mga mata ng unbeaten sword master, pati na rin kay invincible sword master na kanina'y tahimik lang, bihirang may bagay na umakit ng kanyang pansin. Ano sa tingin ninyo? Tanong ng invincible sword master sa dalawa. Babae sa lilang kasuotan, kailan nagkaroon ng ganitong nilalang sa Zinwo Academy? Napakunot ang noo ni Wuswang Jansen. Bihirang may sekreto sa mundong ito na hindi nila alam, ngunit ang babaeng ito ay misteryo. Matitiyak ba ng 10 sword slaves ang pagkakakilanlan niya? Tanong ng unbeaten sword master. Umiling si Wumang, tanging masisiguro ng 10 sword slaves na ang babaeng lilang ito ay mula sa lahi ng tao. Pero sa talaan ng mga makapangyarihang nilalang ng lahi ng tao, wala silang makita kahit isang impormasyon tungkol sa kanya. Napakahiwaga. Buntong hininga ng unbeaten sword master. Sa mga kababaihang makapangyarihan ng lahi ng tao, ang Fairy Hiyaw ng Yaochi mula sa Pivot Region ang pinakamalakas ngayon, ngunit hindi pa siya umaabot sa tugatog na mas mababa sa Heavenly Emperor. Nariyan din ang Ice Queen na hindi pa nagpapakita ng mukha, maliban sa kanila, may iba pa bang babae sa lahi ng tao na may ganitong lakas? Biglang nagsalita ang matagal ng tahimik na invincible sword master, ang Ice Queen ay nagkukulong upang pag-aralan ang immortal mysterious art. Ang kapangyarihan ng yelo na kanyang pinapanday ay marahil nasa rurok na. Kapag lumabas siya, baka nalampasan na niya tayo. Nakakabahala. Wika ng unbeaten sword master. Ipa-alerto ang 10 sword slaves sa Holy City of Iris. Dahil tinutulungan ng babaeng lilang iyon si Yehan, malamang wala siyang masamang intensyon ngayon. Ngunit ang tunay na panganib sa batang iyon ay hindi mula sa Iris Emperor Palace. Dahil nakapasok na siya sa Zhongzhou, malamang na may gumagalaw na sa dilim. Para sa kanila, kung may isang henyo na mawawala sa mundong ito, bababa rin ang banta sa kanila. Sa Holy City of Iris, patuloy ang tahimik na pagsasanay ni Yehan. Mula nang mapa-address ni Zi ang mga makapangyarihan ng Iris Palace kahapon, wala nang ginawa ang Iris Palace, ngunit sina Nan Wenqing at Zi ay laging nakabantay sa kanilang galaw, at batay sa kanilang kutob, hindi ganoon kadaling magpapatalo ang Iris Emperor Palace. Sa gitna ng katahimikan, may isang taong interesado kay Yehan ang biglang dumating.
Pagkatapos ng pagsasanay, pumunta si Yehan sa sala at nakita niya ang lalaking kilalang-kilalang hindi tumatangi sa ganda, ngunit ngayon ay nakaupong parang batang masunurin, at ang gwapo niyang mukha ay puno ng pasa at pamamaga. Nakita iyon ni Yehan at nagulat. Sa lakas ng taong ito, sino ang makakabugbog sa kanya ng ganyan? Hindi kalayuan, sina Nan Wenqing at Muhailan ay natatawa habang tinatakpan ang kanilang mga bibig. Nang pumasok si Yehan, lahat ng mata sa sala ay napatuon sa kanya. Boss, ang saya kitang makita ulit. Mabilis na lumapit si Leng Shuya, luhaan at parang kawawang-kawawa. Napaikot lang ang mga mata ni Yehan, buhay pa naman itong gagong ito pero parang mamamatay na kung umiyak. Sige na, bakit ka nagkaganyan? Nangaliwa ka na naman ba at binugbog ka? Umupo si Yehan at itinulak siya palayo. Sa narinig, napayuko si Leng Shuya, at napatitig kay Ziyi na nakaupo malapit, naghihintay at nakataas ang mga paa. Sa totoo lang, gusto lang niyang makipagkilala, pero halos durugin siya ng babaeng iyon. Masakit pa rin ang lahat ng kanyang buto hanggang ngayon. Kabanata 2933. Nang makita ito, medyo napailing si Yehan. Wala naman sanang ibang taong pwede siyang asarin, pero si Ziyi pa ang napili niyang galitin. Siya ba ay taong basta-basta lang na pwedeng galitin? Hindi kita matutulungan dyan. Tinitigan ni Yehan si Leng Shuya na parang kaawa-awa ang mga mata. Tinaas lang niya ang balikat. Kung bugbugin ni Ziyi, wala itong magagawa kundi tiisin. Si Ziyi ay hindi ordinaryong tao, kahit si Yehan man ay ayaw galitin ang babaeng ito na mukha lang mahina sa panlabas. Nang marinig ito, tinakpan ni Leng Shuya ang mukha niyang parang baboy na namaga dahil sa pagkakapalo ni Ziyi, at napangisi ng pilit. Nangako siyang dapat umiwas siya sa babaeng iyon sa susunod. Ang takot na naramdaman niya ay parang hindi niya kakayaning galitin pa ito habang buhay. Leng Shuya, akala mo ba kaming lahat ay gaya ni Ate Ziyi? Ayusin mo na ang sarili mo, nakangising sabi ni Muhailan sa tabi. Napahiya si Leng Shuya, pero ang ugali niyang mahilig sa magaganda ay hindi niya talaga kayang baguhin. Sige na, kumaway si Yehan at nagsalita, bakit ka ba naparito? Pagkarinig sa tanong ni Yehan, umayos ng upo si Leng Shuya at nagsalita bilang isang matuwid na tao, Boss, may problema ka sa Aris Holy City, syempre hindi ako pwedeng magpakawalang pakialam. Pero ang gulo na ginawa mo rito ay sobrang laki, maraming tao sa Zhongzhou ang nakatingin dito ngayon. Sa tingin ko, magiging napakaingay ng Aris Holy City sa mga susunod na araw. Sa tingin ko nandito ka lang para makisaya. Umikot ang mga mata ni Yehan. Sige na, ako ang bahala rito. Kumusta iyong sinabi ko sa iyo noon? Matagal nang may plano si Yehan kay Leng Shuya. Napakataas ng talento at kakayahan nitong lumaban. Kung gagawin itong isa sa 8 hari, tiyak na magiging napakalakas nito sa hanay ng Tianlong. Hindi bababa sa antas ng mga superpower sa realm ng Saint Will Emperor. Hehe, boss, totoo ba na maaari akong maging Holy King ng mabilis kapag sumama ako sayo? Nilapitan siya ni Leng Shuya na may pakitang giliw. Sabi ni Yehan, syempre posible, kung gagawin mo ang lahat ng sinasabi ko. At hindi lang pagiging Holy King. Kung sasama ka sa kin, sa loob ng 3 taon, titiyakin kung makakapasok ka sa realm ng Holy Emperor. Depende na lang kung kaya mong tumaya. Pagkarinig nito, parehong napatitig kay Yehan sina Nan Wenqing at Muhailan, halatang nasasabik. 3 taon para maging Holy Emperor, sinong henyong nilalang ang tatanggi sa ganoong tukso? Nakapasok na sila sa daong mundo noon pero kaunti lang ang panahon na nanatili sila roon, at hindi naman ipinaliwanag ni Yehan ang kahit ano. Maging si Ziyi ay napatingin kay Yehan. Ang magpataas ng antas mula Semi-Sage hanggang Holy Emperor sa loob ng 3 taon, kahit ang mga super expert sa realm ng Holy Will Emperor ay hindi basta magsasabi ng ganyan. Ha? Boss? Seryoso ka ba? Halos maubusan ng hininga si Leng Shuya nang may sobrang pananabik. Hindi niya iniisip na nagsisinungaling si Yehan, pero ang bilis na iyon ay tunay na nakapagtataka. Damang-dama ni Yehan ang mga tingin sa kanya. Syempre totoo. Kung papayag ka, dadalhin kita sa isang lugar, at doon mo malalaman na hindi imposible na maging Holy Emperor sa loob ng 3 taon. Boss, pumapayag ako. Sabat agad ni Leng Shuya, hindi man lang nagdalawang isip. Napakalaking tukso ang maging Holy Emperor sa loob ng 3 taon. Napangisi si Yehan. Tuwang-tuwa siya na makakasama nila si Leng Shuya sa Tianlong. Syempre, kapag sumama na ito, ibubunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ano man ang mangyari, pinagkakatiwalaan niya sina Leng Shuya, Nan Wenqing, at Muhailan matapos ang lahat ng pinagsamahan nila. At kapag dumating ang tamang oras, hindi niya na ito ililihim. Si Ziyi naman ay alam na ang tunay na katauhan ni Yehan, pero kakaunti lang ang alam niya.
Matagal na ring hindi nakakapasok si Yehan sa daong mundo para tingnan ang kasalukuyang paglago ng Tianlong. Pero simula nang mabuhay ang daong mundo dahil sa kalansay ng Holy Emperor, sigurado siyang hindi na iyon katulad ng dati, malamang napakabilis na ng pag-unlad nila. Sina Li Zhengdao, Zhang Wushuang at iba pang henyo ng lahing tao, kung nagsikap sila ng husto, malamang nasa semi-holy realm na ang ilan sa kanila ngayon. Ngunit, habang nagpaplano si Yehan na dalhin sina Leng Shuya, Nan Wenqing, Muhailan, at Ziyi sa daong mundo, sa labas ng syudad na kinaroroonan nila, isang nakakatakot na presensya ang biglang bumalot sa buong lungsod. Ang lakas ng presensyang ito ay nagpatining sa lahat ng cultivator, parang madudurog ang kanilang katawan sa isang iglap. Ito ay, ang mga tao mula sa Aris Emperor Palace. Sa lakas na ganito, baka mismong ang Aris Emperor na ang kumikilos. Tiyak na si Aris Emperor iyon. Wala nang iba sa Aris Holy City ang may ganyang puwersa. Mukhang desidido ang Aris Emperor Palace na labanan si Hanye. Magkakaroon ng malaking labanan. Malamang para kay Ziyi ang pagdating nilang ito. Kapag nasupil na nila si Ziyi, mawawala ang kalamangan ni Hanye. Pero kung aatake sila ng ganito kalakas, hindi ba't kalaban na rin nila ang Xinwo Academy sa likod ni Hanye? Nagkagulantang ang buong lungsod habang lahat ay nakatingala sa kalangitan. Sa sandaling iyon, tinatakpan ng makapal at madilim na ulap ang buong lungsod na para bang dumating na ang wakas ng mundo. Ang napakalakas na presensya ay parang wawasak sa lungsod at uubos ng buhay anumang oras. Sa loob ng bahay, sabay-sabay na napatingala sina Yehan at ang iba pa, ramdam nila ang nakakapangilabot na kapangyarihang paparating. Kabanata 2934. Parang personal na talagang dumating ang Emperor ng Aris ngayon. May malamig na ngiti sa mukha ni Yehan. Kung hindi marunong umunawa si Emperor Aris, hindi na talaga magpapakita ng kabutihan si Yehan. Boss, napakalakas ng matandang iyon mula sa Aris Emperor Palace. Kung aatake siya sa'yo, ibig sabihin nun gusto niyang tumayo sa kabilang panig laban sa Xinwo Academy. Kapag gumalaw ang Xinwo Academy, kaya ba nilang panindigan iyon? Sabi ni Leng Shuya, kumikislap ang mga mata. Maliit ang singkit ng mata ni Yehan at sinabi, dalawang posibilidad. Una, gusto na talagang mamatay ng Aris Emperor Palace. Pangalawa, may sikreto silang nagbubunsod sa kanila. Kung ganoon, huwag na nilang sisihin ako kung magiging malupit ako. Tara, harapin natin ang Aris Emperor. Pagkasabi niyon, lumipad si Yehan at lumutang sa kalangitan. Madilim ang buong himpapawid, at sa harap nila sa kalawakan ay nakita nila ang ilang malalakas na Holy Kings na nagdadala ng trono na yari sa puting jade. Sa trono, nakaupo ang isang lalaking may presensyang pang-emperador. Bawat galaw niya ay nagpapakita ng matinding dignidad at kataas-taasang karisma. Boss, ang laki ng ipal ng Aris Emperor. Sabi ni Leng Shuya, tila hindi impressed. Para sa kanya, ang tunay na malakas ay payak sa itsura, tahimik, at hindi nagpapasikat. Nakapikit ng kaunti ang mata ni Yehan at sinabi, narinig ko na napaka-importante ng mukha ng Aris Emperor. Ang dignidad niya, hindi daw pwedeng year-oka ng kahit sino. Kahit may lakas siya, masyadong makitid ang isip at pananaw niya. Kung siya ang nasa posisyon nito, iisipin niya ang long term. Mas pipiliin niyang iwasan ang conflict at hindi makipagsagupaan sa Xinwo Academy, isang kapangyarihang mas mataas sa kanila. Maliban na lang kung may malakas na sumusuporta sa likod ng Aris Emperor Palace. Mag-ingat kayo. May 4 na malalakas na tao dyan na halusing lakas ng Aris Emperor, sinabi ni Ziyi, nakatitig sa 4 na mukhang ordinaryo ngunit may matinding aura. Sinuri ni Yehan ang kalaban, mahigit 20 Holy Emperor Realm Experts, daan-daan na Saint King Realm Experts, at mismong ang Aris Emperor ang nanguna. Mas malaki ito kaysa noong nakaraan. Ang aura ng Aris Emperor Palace ay bumalot sa buong syudad, tila gumuguho ang mundo sa bigat ng presensya nila. Huminto ang hukbo nila 1,000 metro sa harap ni Yehan. Tumahimik ang mundo, naghihintay ng pagputok ng labanan. Sa Holy City of Aris, bihira lang gumalaw ang Aris Emperor. Pero sa tuwing gumagawa siya, laging may kasamang pagbagsak ng langit at lupa. Hanye, malamig na boses ng Aris Emperor. Ako nga, sagot ni Yehan. Emperor Aris, iginagalang kita bilang isang malakas at marangal na tao. Alam mo naman na hindi ako ang nagpasimuno ng gulo sa pagitan natin. Gusto mo ba talagang pahirapan ako? Hanye, iginagalang kita bilang isang pambihirang talento ng panahon. Kung handa kang personal na mag-sorry sa Aris Emperor Palace, kakalimutan ko ang nakaraan. Pero kung hindi, papatayin kita ngayon at mawawala sa mundo ang isang henyo. Ang kanyang presensya ay parang hari na handang pagyupere ng sinuman. Natawa si Yehan, Emperor Aris, ang disipulo mong si Wan Xiangshu ang gustong hulihin ang disipulo ko para gawing furnace sa kanyang cultivation.
Hindi ko pa nga kayo pinapagso-sorry tungkol doon. Kung gusto mo akong mag-sorry, wala kang kakayahan para ipayukod ako. Nagngit-ngit ang buong Aris Emperor Palace. Ngunit sa syudad, maraming humanga. As expected sa isang peerless figure, hindi yumuyuko kahit sa emperador. Muling nagsalita ang Aris Emperor, na puno ng galit. Huling tanong, hindi ka ba luluhod? Malakas at malamig ang sagot ni Yehan. Wala kang karapatang paluhurin ako. Sa sandaling iyon, pumutok ang aura ng patayan. Patayin siya. Kabanata 2935. Lubos na nagalit si Emperor Aris, at ang kanyang galit ay walang hanggan. Hindi pa siya nagagalit ng ganito simula nang maupo siya bilang emperador ng Aris Palace. Ngayon, kahit na si Yehan ay ang Saint Martial King ng Xinwu Academy, isang walang kapantay na figure sa Gods and Demons continent, gusto pa ring pumatay ng tao ni Bai Emperor Yang. Sa isang iglap, lumabas ang lahat ng malalakas na tao sa tabi ng dakilang Aris, at ang napakalaking aura ng pamimilit ay sumaire sa mundo, na lubhang nakakatakot. Sa pagkakita nito, ang mga cultivator sa buong lungsod ay nagmamadaling lumabas ng lungsod. Kapag sumiklab ang labanan ng malalakas dito, hindi mapipigilan ng mga cultivator na ito sa lungsod ang nakakatakot na kapangyarihan. Hanye, mamatay ka. Napapalibutan ng nakakatakot na kapangyarihan, iniling ni Ziyi ang kanyang ulo upang tumingin kay Yehan, at humakbang, iwan mo sa akin ang matandang iyon, Emperor Aris, at kaya mo ng pangasiwaan ang iba pa. Malamig na tumingin si Yehan at sinabi, iwan mo siyang buhay, gusto kong makita niya sa kanyang sariling mga mata kung paano nawasak ang Aris Palace. Ang mga aksyon ni Emperor Aris ay lubos na nagpagalit kay Yehan. Ngayon ay hindi papayagan ni Yehan si Ziyi na patayin si Emperor Aris. Gusto rin niyang gamitin ang mga kamay ni Emperor Aris upang akitin ang mga taong iyon isa-isa. Lumabas kayo at patayin sila. Sa pagkakataong ito, ikinawin ni Yehan ang kanyang kamay pasulong, at pagkatapos, sa bahay sa ibaba niya, mayroong apat na nakakagimbal na hininga, tulad ng isang natutulog na demonyong Diyos na nagising. Mayroong isang pagtingin ng pagkasindak sa mga mata ng Aris Emperor dito, at pareho rin para sa apat na eksperto na nakatago sa Aris Emperor Palace, na pangalawa lamang sa Aris Emperor. Nararamdaman ang banta ng buhay at kamatayan. Hindi, itong si Hanye ay nagtatago pala ng isang nakakatakot na killer. Ang mga mata ng Aris Emperor ay puno ng pagkasindak, hindi niya inaasahan na bukod kay Ziyi, magkakaroon ng isang nakakatakot na malakas na tao sa tabi ni Yehan. Sa sandaling ito, mayroong isang pahiwatig ng pagsisisi sa mga mata ng Aris Emperor na puno ng pagkasindak. Ngunit huli na ngayon, ang apat na disipulo ay lumitaw na sa kawalan sa harap ni Yehan tulad ng apat na tore ng bakal. Ang kanilang paglitaw ay agad na ikinagulat ng lahat ng malalakas na tao sa Aris Emperor Palace. Nakatago pa rin ang malalakas, ito ba ay? Sa pagkakataong ito, sa kalangitan sa labas ng lungsod, isang malamig na hitsura ng binata na nakatayo sa kawalan na may mga kamay sa likod niya ay unti-unting sumimangot, mukhang, na maaari lamang akong maghabol ng one-hit kills. Lumitaw ang apat na disipulo, at ang kanilang aura ay yumanig sa kalangitan at lupa. Simula nang nagkasala siya sa Aris Emperor Palace, dinala ni Yehan ang apat na disipulo mula sa mundo ng Taoismo, upang pigilan ang Aris Emperor Palace na tumalon sa pader sa isang pagmamadali. Mayroong apat na disipulo, kasama ang nakakatakot na batang babae sa Ziyi, at ang nangungunang 10 alipin ng espada sa dilim. Sa gayong napakalakas na lineup, paano matatakot si Yehan sa Aris Emperor Palace? Sa normal na kondisyon, ang apat na disipulo ay tulad ng apat na kahoy na tao, na walang pagbabago-bago ng hininga sa buong katawan nila. Gayunpaman, sa pagtawag ng mahiwagang braso ni Yehan, agad silang magiging mga sandata ng pagpatay para sa pagpatay sa mga demonyo at Diyos. Ngayon na tinawag ni Yehan, ang aura ng apat na disipulo ay naging lubhang nakakatakot. Sa tuktok ng kanilang apat, sila ay mga superpower 10,000 taon na ang nakalilipas, mas malakas kaysa sa pinuno ng ikaapat na courtyard, kahit na ang pinuno ng Xinwu ay sa simula. Kapag pumasok ka sa Tianditum at nakilala sila, maaari ka lamang umatras. Bagamat ang apat na disipulo ay ginawang mga puppet ni Emperor Xinwu, ang kanilang lakas sa buhay ay hindi humina hanggang ngayon, at kulang pa sila sa takot at kamatayan. Sila na marunong lamang pumatay ay mas nakakatakot kaysa 10,000 taon na ang nakalilipas. Bakit may apat na nakakatakot na powerhouse na nakatago sa paligid ni Hanye?
Sa sandaling ito, habang ang apat na disipulo ay lumitaw sa harap ni Yehan, ang mga ekspresyon ng lahat ng powerhouse sa Aris Emperor Palace ay lubhang natakot, kahit na ang mga mata ng apat na Diyos na powerhouse na nakatago sa kanila ay lubhang pangit, nagkamali sila, hindi nila naisip na may malalakas na tao sa paligid ni Yehan, at mayroong higit sa isa sa kanila, at kahit na ang apat na ito ay mas malakas kaysa kay Emperor Aris. Sa sandaling ito, kahit na sina Nan Wenqing at Muhailan ay nagulat, hindi nila naisip na si Yehan ay sasamahan ng apat na nakakatakot na powerhouse. Nagulat din si Leng Shuya. Ang lakas ng apat na taong ito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa matandang lalaki sa likod niya, kahit na ang mga mata ni Yehan ay walang malasakit, at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang demonyong braso na nakataas ng mataas at bumababa, na iniisip sa kanyang puso, patayin, ang apat na disipulo ay malalakas na tao na sikat sa buong mundo 10,000 taon na ang nakalilipas, at ngayon, ikaw ang muling dumating ang panahon upang tumawid sa mundo. Sa isang iglap marahil dahil sa utos ni Yehan, ang apat na disipulo ay tumapak sa kalangitan, at sabay-sabay nilang tinatakan ang kanilang kanang paa, at pagkatapos, apat na nakakatakot na puwersa ang sumugod sa kanila ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, habang ang apat na disipulo ay yumanig sa kawalan gamit ang kanilang mga paa, ang buong mundo ay tila nabaligtad, ang langit ay yumanig, ang madilim na ulap ay kumalat, at ang kawalan ay gumuho, at ang malalakas na tao ng Aris Emperor Palace na sinalakay ng apat na puwersang ito ay biglang tumalikod. Sa sandaling ito, ang mga masters ng banal na hari ay pawang tinangay, at maging ang kanilang mga katawan ay nayanig at sumabog ng puwersang ito. Sumabog ang katawan, lumipad ang dugo at laman, at sa sandaling ito, ang ambon ng dugo ay kumalat sa kawalan sa loob ng 10,000 metro sa paligid. Sa mga powerhouse ng Aris Emperor Palace, tanging ang Sage Emperor Powerhouse ang nakayanan ang isa o dalawa, at umatras sila ng isa-isa, ngunit ang kanilang mga mukha ay medyo mapotla rin, at ang ilan sa kanila ay samukapan ng dugo mula sa kanilang mga bibig. Bukod dito, sa ilalim ng napakalaking digmaan na ito sa sandaling ito, ang mga gusali sa lungsod ay nawasak at gumuho ng isa-isa, ang lupa ay gumuho ng baliw, at ang lugar sa loob ng daan-daang milya ay naging isang gulo, na parang binomba ng isang sakuna. Ang apat na disipulo ay tinataka ng kanilang mga paa ng may takot, sinisira ang mga gusali na daan-daang milya ang layo, pinugutan ng daan-daang malalakas na tao sa Aris Emperor Palace sa isang iglap, pinilit silang umatras, at kahit na malubhang nasugatan ang ilang mga banal na emperador. Kabanata 2936. Nang makita ito, si Nan Wenqing at Muhailan ay laking gulat hanggang sa hindi na nila maikabli ang kanilang bibig. Ang lakas ng pagsipa ng kanilang paa ay umabot sa napakatakot na antas, talagang hindi nila ma-imagine. Boss, saan mo nahanap ang apat na halimaw na ito? Si Leng Shuya ay natigilan, ito lamang ay pagsipa pa lamang, paano pa kung siya ay gumawa ng galaw, ang ganitong tanawin ay hindi ma-imagine. Oh Diyos ko, may apat na nakakatakot na malalakas na tao sa tabi ni Hanye. Sino ang apat na nakakatakot na malalakas na ito? Napakatakot nila. Sa sandaling ito, kapag ang ilang mga ngalakal na nakaalis na sa lungsod ay nakakita nito, ang gulat sa kanilang puso ay lalong hindi maalis, nanginginig, takot, at iba't ibang emosyon ang bumabalot sa kanilang puso tulad ng ulap. Sa sakop ng digmaang iyon, sila ay malupit na inilibing sa sandaling ito, at walang pag-asa na mabuhay pa. Patayin ninyo sila, ang unang laban ng apat na alagad na muling nagpakita sa mundo ay narito. Libo-libong taon na ang nakalipas, sumunod kayo sa Emperador Zinwo, at ang inyong pangalan ay kumalat sa buong mundo. Ngayon, sumunod kayo sa akin at ibalik natin ang kaluwalhatian ng 10,000 taon na ang nakalipas. Ang mga mata ni Yehan ay malamig, at hahayaan niyang mabuhay ang Emperador Aris, ngunit ang mga malalakas na tao ng palasyo ng Emperador Aris ay titingnan kung mayroon silang kakayahang mabuhay. Sa sandaling ito, nang makita ang Emperador Aris dito ay natakot, at kasabay nito ay halos mabaliw siya sa galit. Ang apat na sobrang malalakas na tao ay halos sinira ang 2/3 ng hinaharap na malalakas na tao sa palasyo ng Emperador Aris. Mga matandang tao, dapat mong pakinggan siya, ngunit sayang hindi mo ginawa, kaya kung mayroon kang maling ginawa, kailangan mong magbayad ng halaga. Lumakad si Ziyi patungo sa Emperador Aris na nakaupo sa trono gamit ang kanyang dalawang paa, at pagkatapos, ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang lakas na parang usok ngunit hindi usok, parang ulan ngunit hindi ulan ang lumitaw sa kapaligiran. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na pagkagising, ang biglang dumating, kahit na ang malakas na tao na malayo ay hindi maiiwasang bitawan ang lahat sa sandaling maramdaman nila ang pagkagising na ito, at mahimbing na matutulog, tinatamasa ang bihirang kapayapaan at katahimikan. Ang lakas ng malaking panaginip. Bagamat ang ganitong lakas ay mukhang walang pinsala, ito ay talagang napakatakot.
Ang ganitong lakas ay mahusay sa paglikha ng mga panaginip at paglikha ng mundo ng panaginip, ginagawang matulog ang mga tao sa mundo ng panaginip at hindi makalabas, at sa huli ay tanging mahinahong mamamatay na lamang sa mundo ng panaginip. Siyempre, kapag siya ay nahulog sa panaginip at ang kanyang ekspresyon ay malabo, iyon ang oras para patayin ni Zee ng isang saksak. Sa oras na ito, kahit na ang isang malakas na tao tulad ng Emperador Ares ay malabo ang paningin, kinakagat ang kanyang ngipin, at ang lakas ng panaginip ay dumating, ginagawa itong napakahirap na labanan. Napakagaling ni Ate Zee. Si Nan Wenqing at Muhailan ay may pagnanasa, si Leng Shuya ay tumitingin kay Zee, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay lalong lumalalim. Talagang nararapat na ang lakas ng malaking panaginip. Naisip ni Yehan sa kanyang sarili, ang lakas ng panaginip ni Zee ay binuo ng batas ng malaking panaginip, na mas nakakatakot pa. Gayunpaman, kapag ang laban ng mga malalakas na tao sa langit at lupa ay malapit ng magsimula, nakita ni na Yehan ang isang malakas na figure na nagsusuot ng gintong baluti at may hawak na gintong sibat na lumitaw sa kawalan ng hangin sa 100 metro sa harap ni na Yehan. Nagsusuot siya ng gintong helmet, kaya hindi makikita ng mga tao ang kanyang mukha. At sa sandaling lumitaw ang figurang nagsusuot ng gintong baluti, binaril niya si Yehan. Ang bala na iyon ay lumikha ng isang nakakatakot na bitek sa kawalan ng hangin. Napakalakas nito na may laking gulat na lumitaw sa mga mata ni Yehan. Hindi, umalis ka. Ang mga mata ni Yehan ay biglang nagbago, ang taong dumating ay napakalakas. Hanye, masyado kang mayabang. Isang walang emosyong boses ang nagmula sa bibig ng figurang nagsusuot ng gintong baluti. Sa loob ng ilang iglap lamang, ang nakakatakot na bala na ito ay malapit nang sumabog sa katawan ni Yehan. Uminom. Malakas na sumigaw si Yehan, ang mga ugat sa kanyang noo ay lumitaw, ang lakas ng sinaunang Diyos at demonyo na nakatago sa braso ng Diyos at demonyo ay malakas na kumilos, at sa isang iglap ay sumuntok siya, na nagpatayo ng mundo. Boom! Kapag ang gintong sibat ay nagtalo sa braso ng Diyos at demonyo, isang lakas na hindi kayang labanan ni Yehan ang biglang tumama sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, mabilis na umatras si Yehan, ang mga nakakatakot na bitek ay lumitaw sa kanyang katawan at mukha, na parabang ang kanyang katawan ay malapit ng sumabog. Sa sandaling ito, naipabalik siya ng malakas na tao sa gintong baluti, si Yehan ay nakakuha ng hindi maimagine na malaking pinsala. Kahit na ginamit niya ang pandaigdigang sikat na braso ng Mahika, hindi niya napigilan ang bala ng kalaban. Sa tingin niya, kahit na ginamit ni Yehan ang kanyang larawan, pinalakas ng dalawa ang kanyang lakas sa labanan, o kahit na pinalakas ng dalawa ang kanyang lakas sa labanan, siya ay medyo mas mababa sa malakas na taong ito. Boss. Kabanata 2937. Ginoong Binata. Nang makita si Yehan na lumilipad pabalik, na may nakakatakot na bitek sa kanyang mukha, habang si Leng Shuya, Nan Wenqing, at Muhailan ay natakot, lalo pa silang Nainas, tumitingin sa taong nagsusuot ng gintong baluti na may pagnanasa na pumatay. Hindi, sino ang taong ito na lumitaw dito? Sa isang bala, si Hanye, isang walang kapantay na tao, ay nasugatan ng husto. Nang makita ang gintong figure na biglang lumitaw at nasugatan ng husto si Yehan sa isang bala, ang mga tao sa Chengchi na nakakita nito ay natigilan, at tumitingin sa lugar na ito isa-isa. Kung mamamatay si Hanye, tiyak na magugulat ang mundo. Hay nako, kahit na ang bala na may 80% ng aking lakas ay hindi ganap na pumatay sa kanya. Ang figurang nagsusuot ng gintong baluti ay lubos na nagulat nang makita ito. Sa buong lakas niya, maaari niyang patayin kahit na ang pinakamalakas sa larangan ng Emperador Shenzang ng sangkatauhan. Sino mang tao, ngunit hindi agad na namatay si Yehan. Talagang nararapat na ang braso ng Diyos at demonyo, ngunit kung makakapigil ito ng 80% ng aking lakas, makakapigil din ba ito sa aking buong puwersa? Parang tumatawa ang figurang nagsusuot ng gintong baluti, ngunit ang boses ay napakalamig. Gayunpaman, nakayanan ni Yehan na pigilan ito ng bahagya. Bukod sa braso ng Diyos at demonyo, ito rin ay dahil sa kanyang ma-Diyos na katawan na walang malakas na pisikal na suporta, hindi talaga makakapigil si Yehan sa sibat kanina. At ang taong ito ay natural na si Yang Erlang, ang pinakamagaling na general ng Protoss. Si Yang Erlang, na ang edad ay katatapos lamang maging daan, bago pa isilang ang unang emperador, ay siya ang unang tao ng batang henerasyon ng mga Diyos, at tinawag na pinakamagaling na general ng mga Diyos. Isa sa kanila ay nagpatay ng halos 10,000 nakakulong na mga Panginoon ng demonyong hari sa isang mapanganib na lugar ng mga Diyos, katumbas ng hindi masisira na larangan ng sangkatauhan, kaya ang kabilang panig ay lalo pang walang kapantay at hindi matatalo. Muling pinunit ng nakakatakot na gintong sibat ang isang nakakatakot na bitek sa kawalan ng hangin, at kumalat patungo kay Yehan na umaatres.
Sa sandaling ito, ang dugo ay tumalsik mula sa bibig ni Yehan, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga bitek. Hindi niya maibabalik agad ang kanyang mga pinsala, halos wala na siyang lakas na lumaban muli, at ngayon na nahaharap sa pinakamagaling na heneral na may buong lakas, talagang ito ay isang nakamamatay na sitwasyon. Hayop ka, narito ako para labanan ka. Malakas na sumigaw si Leng Shuya, at sa itaas ng kanyang nakakatakot na kamao, ang liwanag ng pagkasira ay sumiklab, at ang batas ng pagkasira ay agad na nagtagpo mula sa kapaligiran, na bumubuo ng isang kamao ng pagkasira na sumisira sa mundo. Kailan, gumalaw ka. Nang makita ito, si Nan Wenqing at Muhailan ay bumaril din, at ang tatlo ay sabay na sinalubong ang nakakatakot na bala ng pinakamagaling na heneral. Gayunpaman, bagamat ang lakas ni Leng Shuya ay hindi normal, maaari ba siyang ikumpara kay Yehan? Ang sagot ay hindi niya natural na makakapigil ang bala ng pinakamagaling na heneral, kahit na idagdag pa niya sina Nan Wenqing at Muhailan na ang mga talino ay binago ni Yehan, hindi niya pa rin magagawang gawin. Ang batas ng pagkasira ay medyo kapaki-pakinabang na tingnan, ngunit sayang hindi ka pa sapat na lumaki, tungkol sa dalawang batang babae na ito, sila ay walang lakas na labanan. Tumawa ng may panunuya ang pinakamagaling na heneral ng Diyos, at inihagis ang kanyang gintong si Bat Pasulong, may kapangyarihan at walang katulad, sa sandaling ang pag-atake ni Leng Shuya ay makatagpo ang nakakatakot na gintong si Bat na ito, lumaban sila sandali, ngunit wala na silang lakas. Puff 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 puff. Isang bibig ng dugo ang tumalsik mula sa bibig ng tatlo. Naramdaman lamang ni Leng Shuya na napapalibutan ng kamatayan. Ang kanyang lakas ay ang pinakamalakas, at siya ang humarap sa karamihan ng lakas ng pinakamagaling na heneral, kaya siya ang nagtiis ng hindi maimagine na presyon. Kung hindi dahil sa kritikal na sandali, ang isang soul card, sa kanyang katawan ay nagligtas sa kanya, malamang napatay na si Leng Shuya sa sandaling ito. Tungkol sa Nan Wenqing at Muhailan, bagamat hindi nila hinarap ang mas maraming lakas ng pinakamagaling na heneral, binugbog din sila hanggang sa kamatayan ng malakas na iyon. Kapag nahaharap ang pinakamagaling na heneral, walang lakas na lumaban si Yehan o si Leng Shuya. Ang unang emperador ng lahi ng Diyos ay isang walang kapantay na tao na nakabtupo sa larangan ng hari ng Diyos. Gayunpaman, ang pinakamagaling na heneral ng Diyos na siyang Erlang ay nasa larangan ng hari ng Diyos na noong siya ay 40 taong gulang pa lamang. Ngayon ay siya na ay isang mataas na antas na hari ng Diyos. Ang emperador ay isang hakbang lamang ang layo. Ang isang mataas na antas na hari ng Diyos ay katumbas ng isang mataas na antas na mahal na hari ng sangkatauhan, ngunit sa lakas sa labanan ng pinakamagaling na heneral ng Diyos na siyang Erlang, kahit na isang mataas na antas na hari ng Diyos ay may lakas na pumatay sa isang emperador ng Diyos. Ang emperador ng Diyos, iyon ay katumbas ng malakas na tao na mahal na emperador ng sangkatauhan. Kapag nahaharap ang ganitong nakakatakot na batang malakas na tao, normal lang na matalo sina Yehan at iba pa. Sa huli, kung sina Yehan at iba pa ay kabilang sa ikalawang pangkat ng mga henyo, kung gayon ang pinakamagaling na heneral, siyang Erlang, ay kabilang sa unang pangkat ng mga henyo. Ang pagkakaiba sa oras at edad ng pagsasanay ay napakalayo. Nakakatakot, ano ang landas ng taong ito? Mukhang dumating siya rito para patayin si Hanye. Bagamat ang lakas ng pinakamagaling na heneral ay hindi kasing lakas ng mga nasa sobrang digmaan, ang liwanag na ipinakita niya ay lalong nagniningning, na ginagawang lalong matakot ang mga nakatingin sa kanya. Ang tatlo ay humarap sa isang nakamamatay na galaw para sa iyo kanina, hayaan mong makita ko kung sino pa ang makakatulong sa iyo. Tumingin ang pinakamagaling na heneral ng Diyos kay Yehan, na kasalukuyang nakaluhod sa kawalan ng hangin, na may mukhang kasing puti ng nyebe. May malungkot na ngiti, ang gintong sibat sa kanyang kamay ay itinaas muli, Hanye, namatay ka sa aking mga kamay, nararapat kang mamatay. Bigla, ang gintong sibat ay nanginginig, at ang pinakamagaling na heneral ng Diyos ay mahigpit na hawak ang gintong sibat gamit ang kanyang dalawang kamay. Malakas siyang tumapak sa kawalan ng hangin at umangat sa mas mataas na kalangitan, at pagkatapos ay ang nakakatakot na bala ay sumiklab mula sa itaas ng ulo ni Yehan at bumagsak, ang lakas ng bala na iyon ay talagang nagparamdam kay Yehan ng banta ng kamatayan. Kabanata 2938. Gayunpaman, kapag nahaharap ang sibat ng pinakamagaling na heneral, ang mukha ni Yehan ay nanatiling walang pagbabago maliban sa lamig. Bagamat ang paglitaw ng pinakamagaling na heneral ay lampas sa kontrol ni Yehan, paano matatapos ang buhay ni Yehan? Sa mga kamay ng pinakamagaling na heneral. Bata, sapat na, kung hindi, kukunin ko ang iyong buhay. Bigla, isang makapal na boses ang nagmula sa kalangitan sa likod ni Yehan. Bagamat walang tao na lumitaw, ang takot ng boses na iyon ay nakabuo na ng lakas ng pinakamataas na alon ng tunog, na pinipilit ang pinakamagaling na heneral na pumatay kay Yehan na umatras.
Hay nako, mayroon pang mga taong napakalalim na nagtatago. Huminto ang pinakamagaling na heneral ng Diyos sa kalangitan na may layong 10,000 metro, isang malamig na hangin ang dumaloy sa paligid ng kanyang katawan, ngunit pagkatapos ay agad siyang umalis nang hindi tumitigil. Napakalakas ng pag-unawa ng pinakamagaling na heneral na may isang malakas na tao na nagbabantay kay Yehan sa lihim, at hindi niya talagang matutupad ang kanyang layunin. Kapag ang malakas na tao sa lihim ay talagang gumalaw, hindi na niya iisipin na makalabas pa ng buhay. Gayunpaman, ang takot ng pinakamagaling na heneral ng Diyos ay malalim nang naitatag sa isip ng maraming tao mula sa digmaang ito. Kapag ang kanyang pagkakakilanlan ay nalantad, ang pangalan ng pinakamagaling na heneral ay maaaring kumalat muli sa buong kontinente. Kung mawawala ang isang pag-atake, agad na aalis. Ang pinakamagaling na heneral ay napakatalino, at hindi siya nagpapahintulot na mawala ito. Bagamat malapit nang ipugot si Yehan ang kanyang ulo, mas pinahahalagahan niya ang kanyang buhay kaysa sa kanyang sariling layunin. May mga malalakas na tao na nagbabantay kay Yehan sa lihim. Ngayon ay kailangan na niyang umalis, kapag siya ay tumutuloy na pumatay kay Yehan, pagkatapos ay papatayin siya ng malakas na tao sa lihim. Kailangang sabihin, ang pinakamagaling na heneral ay talagang isang nakakatakot na tao, kapwa sa lakas at ugali, napakahusay niyang ihambing sa iba. Napakakatakot na tao, sino ang taong ito? Maaari bang siya ang nakatagong Panginoon ng palasyo ng Ares? Nang makita ang pinakamagaling na heneral ng Diyos na umalis nang walang anumang pagnanasa na lumaban, ang mga mangangalakal na nakipaglaban sa labas ng lungsod ay lubos na natakot. Nakita nila ang takot ng heneral, at halos pumatay kay Yehan sa isang galaw. Sinabi ko sa iyo na maging maingat. Tumingin si Zii kay Yehan na malubhang nasugatan, at pagkatapos ay tumingin siya sa Emperador Ares, ang lamig sa kanyang mga mata ay lalong lumakas, at ang nakakatakot na batas ng mga panaginip ay bumabalot kay Emperador Ares tulad ng hola. Bagamat hindi hahayaan ni Yehan na patayin niya si Emperador Ares, kailangan niyang iwan ang ilang tanda kay Emperador Ares at turuan siya ng malalim na aral. Umalis ka! Malakas na sumigaw si Emperador Ares nang may galit, at kapag ikinaway niya ang kanyang kamay, ang kalangitan at lupa ay sumabog tulad ng kulog, ngunit ang batas ng malaking panaginip ay parang Tarsus Maggot, na bumabalot sa kanya sa lahat ng oras, na ginagawa itong napakahirap na labanan ng lakas ng pagtulog. Ang lakas ay umaatake. Kapag nahaharap si Zii, kahit na ang sobrang malakas na si Ares ay hindi kasing lakas niya. Kung talagang gustong patayin ni Zii siya, kahit na hindi mamatay si Ares, nasugatan na siya ngayon. Sa kabilang panig ng mundo, ang napakalakas na digmaan ay patuloy pa ring nagaganap, sumisira ng lungsod at lupa. Ang apat na alagad, tulad ng nanginginig na mga demonyong hari, ay naging nakakatakot na sandata ng pagpatay. Ang ibaba ay parang tupa na naghihintay na patayin. Kahit na sila ay magkasama, hindi nila makakapigil ang pagpatay ng apat sa kanila. Ang mga malalakas na tao ng palasyo ng Ares ay nagsimula ng magdusa ng malaking pinsala, at ang mga malalakas na tao ng mahal na emperador ay napatay na ng halos 10 tao sa labanan. Nakaluhod ng kalahati si Yehan sa itaas ng kawalan ng hangin at nagtiis ng nakakatakot na bala ng pinakamagaling na heneral. Nararamdaman niya ngayon na mayroong lakas na sumisira sa lahat sa kanyang katawan. Bagamat ang lakas na ito ay puno ng banal na lakas, maaari nitong linisin ang lahat ng masamang lakas. Ngunit ang lawak ng pagkasira nito ay kapwa marami at hindi ma-imagine. Protoss. Ang mga mata ni Yehan ay malamig, at isang bibig ng dugo ang muli na tumalsik mula sa kanyang bibig. Kapag nahaharap ang palasyo ng Emperador Ares, talagang nagpadala siya at hindi ito tinugunan ng may sapat na pag-iingat. Sa paningin ni Yehan, kasama si Zii at apat na alagad, sapat na ang 10 malalaking alipin na may espada na harapin ang krisis na ito nang hindi gumalaw sa lihim. Gayunpaman, may taong mas tahimik kaysa sa kanya sa lihim. Sa sandaling iyon, naramdaman na ni Yehan ang kamatayan. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Yehan ang malaking at malakas na banal na lakas sa kanyang katawan. Ito ang lakas na tanging taglay ng Protoss. Ito ay nagpapakita na ang malalakas na tao na halos pumatay sa kanya sa isang bala kanina ay tiyak na mula sa Protoss. Umalis. Sa sandaling ito, ang Emperador Ares, na nakikipaglaban kay Zii, ay may pulang mga mata at isang sugat sa kanyang dibdib na hindi gumagaling. Siya ay nahawa ng batas ng malaking panaginip, at mahirap siyang labanan sa harap ni Zii. Sa isang iglap, direktang pinunit ni Emperador Ares ang kawalan ng hangin at umalis. Habang ang Emperador Ares ay tumakas mula sa digmaang ito, ang mga malalakas na tao sa palasyo ng Emperador Ares ay hindi nangangahas na manatili. Kapag nahaharap ang apat na alagad, sila ay lubos na natakot. Ang kanilang mga pag-atake ay walang anumang pinsala sa apat na alagad. Lahat ng malalakas na emperador ay tahasang pinunit ng apat na alagad, napakakatakot na tingnan.
Gayunpaman, daan-daang malalakas na tao mula sa palasyo ng Emperador Aris ang dumating para pumatay kay Yehan, ngunit sa sandaling ito, tanging 11 tao lamang ang nakauwi ng buhay, at halos lahat sila ay nasugatan ng may iba't ibang antas. Nang makita ang tanawin na ito, ang mga puso ng mga mangangalakal sa labas ng lungsod ay medyo manhid. Ang Emperador Aris ay dumating ng sarili niyang lakas at nagdala ng maraming malalakas na tao mula sa palasyo ng Aris. Ang ganitong malakas na hanay ay maaaring madaling sugpuin sina Yehan at iba pa, ngunit sa huli, ang Emperador Aris ay hindi lamang nabigo na pumatay kay Yehan, kundi nagdusa rin siya ng malaking pinsala, at pinilit na umalis sa lugar na ito. Pinipilit na umalis ang Emperador Aris, ang lakas ni Hanye ay napakalakas. Bukod pa rito, kapag ang Panginoon na nagsusuot ng gintong baluti ay malapit ng pumatay kay Hanye, tila may isang malalakas na tao na nagbabantay kay Hanye sa lihim. Ito ay nagpapakita na ang lakas sa likod ni Hanye ay hindi pa ganap na nalantad. Ang lakas na ito lamang ay talagang nakakatakot. Kung mayroon pa ring malakas na lakas sa likod ni Hanye, natatakot akong maaari niyang ganap na ibagsak ang palasyo ng Emperador Aris at maging ang may-ari ng banal na lungsod ng Aris. Kabanata 2939. Maaari bang ang mga malalakas na tao na nagbabantay kay Hanye ay lahat mula sa Akademyang Zinwo? Ang lahat ay natigilan, napakaraming malalakas na tao sa digmaan ngayon, ang napakalakas na pagtatalo ay halos sumira ng kalahati ng lungsod. Tumakas ang Emperador Aris, ngunit hindi hinabol ni Zi. Lumakad siya patungo kay Yehan na hirap na tumatayo sa sandaling ito. Alam niya agad kung gaano kalubha ang pinsala ni Yehan. Parang hindi mo pa napagtanto kung gaano kakahalaga sa ilang tao. Binigyan kita ng paalala, ngunit sayang hindi ka nagbigay ng sapat na pansin. Dumating si Zi kay Yehan at umirap. Sa oras na ito, dumating din si Leng Shuya sa tabi ni Yehan. Malubha rin siyang nasugatan, at ang kanyang mga mata ay puno ng malakas na pagnanasa na pumatay. Boss, sino ang taong iyon kanina? Hindi niya ako kinakatakutan tulad ng mga malalakas na tao, ngunit ang lakas niya ay napakalakas. Protoss. Dalawang salita ang binuga ni Yehan ng malamig. Sinabi ni Zi, sige na, humanap tayo ng lugar para pagalingin ang iyong mga pinsala, ang dalawang batang babae na iyon ay hindi mas mababa ang pinsala kaysa sa iyo. Ang digmaang kanina ay napakalakas, halos sumira ng kalahati ng lungsod, at ang lugar na pansamantalang tinitirhan ni Yehan ay naging guho. Pagkatapos, direktang dinala ni Yehan sina Zi at iba pa sa Daosheng na mundo. Basta't bago iyon, plano na ni Yehan na dalhin sila sa Daosheng na mundo. Kaya naman dito pala, sa Daosheng na mundo, matapos dalhin ni Yehan sina Zi at iba pa, direktang inilagay niya sila sa kabong gawa sa kawayan kung saan nagpractice ang Reyna ng Yelo, at si Yehan ay nagtago rin diretso. Kailangang gumaling agad si Yehan mula sa mga pinsalang natamo niya ngayong beses. Sa ngayong beses na ito, sa wakas ay nalaman ni Yehan na matapos umalis sa Akademyang Zinwo, ang presyon na kanyang kailangang dalhin ay tiyak na hindi kaunti. Maraming tao ang gustong mamatay siya, ang hari ng banal na bala, at marami pang tao ang gustong mamatay si Yehan. Sa sandaling ito, sa kahoy na tulay sa labas ng kubo, nakaupo si Zi sa tulay at tinitingnan ang lahat sa paligid. Ngayon, sa wakas ay nalaman niya kung saan nagmula ang pakiramdam na pamilyar kay Yehan. Sa silid, nakatuon si Yehan sa paghawak ng kanyang pinsala sa sandaling ito, ngunit sa proseso ng paghawak ng kanyang pinsala, natuklasan din ni Yehan na ang nakakatakot na banal na lakas sa kanyang katawan ay sumisira sa kanyang katawan, at ito rin ay isang pagkakataon para sa kanya. Protoss? Hindi kita inagaw? Ngunit nagsimula ka na nang harapin ako, ngunit hindi mo inakala na ngayong beses na ito, hindi lamang nabigo kang pumatay sa akin, kundi tumulong ka pa sa akin ng malaki, maghintay ka lamang, pagkatapos mong lumabas ay magkakaroon tayo ng kasiyahan sa inyo. Ang ekspresyon ni Yehan ay malamig, at pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at muling inayos ang kanyang hininga. Ang banal na lakas sa kanyang katawan ay nagmula sa mga Diyos, na napakalaking tulong para kay Yehan sa pagkontrol ng lakas ng mga Diyos. Maaaring ganap niyang kontrolin ngayong beses ang braso ng mga Diyos at demonyo, at tawagin ang lakas ng mga sinaunang Diyos at demonyo para sa kanyang sarili. Ang sobrang digmaang sumisira ng lungsod at lupa sa banal na lungsod ng Aris ay ikinwento rin sa medyo mabilis na oras. Sa huli, ang kasalukuyang banal na lungsod ng Aris ay pinapanood ng maraming mata sa Zhongzhou. Nang dumating si Yehan sa lupain ng Zhongzhou, maraming matatalinong tao ang nakaramdam na tiyak na magkakaroon ng bagyo, at ang hidwaan sa pagitan ni Yehan at ng palasyo ng Emperador Aris ay tiyak na magiging sindikato. Ang mga gustong pumatay kay Yehan bilang hari ng banal na bala ay tiyak na hindi ipapalampas ang pagkakataong ito. Kahit na hindi sila gumalaw sa liwanag, gagawin nila ito sa lihim.
Basta't ang taong mananagot sa huli ay tanging palasyo ng Emperador Aris lamang. Ngunit sa kasalukuyan, ang bagyo ay unti-unting sumisiklab. Ang mga taong walang kinalaman na nanunood ng palabas, nakaupo at nanunood ng paligsahan, at ang mga taong nag-aalala, natural na mas mag-aalala sila sa mga gawain ng banal na lungsod ng Aris. Nasugatan, hindi ito magandang simula, hindi dapat baliwalain ng taong ito ang mga taong ito na nagtitipon sa Jongzhou ngayon. Sa banal na lungsod ng Scorpio, alam na ni Kang Tian Beryl agad ang nangyari sa banal na lungsod ng Aris. Sinabi ni Kang Jinglo, Ginoong May-ari, kailangan ba nating bigyan ng paalala si Yehan? Ang Protoss ay nakikisali rin sa bagay na ito. Hindi kailangan. Ikinawi ni Kang Chanzen ang kanyang kamay at sinabi. Hindi siya ganoong katanga, bukod pa rito ang lakas sa kanyang paligid ay talagang kapansin-pansin na malakas. Nabigong hulaan ng Protoss ngayong beses, at magkakaroon pa ng isa pang pagkakataon. Manatiling nakatingin lamang sa Protoss. Siya ay nagtatrabaho para sa seminary, at kung gumawa ng iba pang galaw ang Protoss, ipapaalam ko sa kanya, ngunit hindi ko alam kung ilang tao sa Jongzhou ang lilito na maging kaaway niya ngayong beses. Hehe, parang ang banal na lungsod ng Aris ay mas masaya kaysa sa aking inakala, ngunit talagang nakakagulat na may napakaraming malalakas na nagbabantay sa paligid ni Hanye. Sa lupain ng Jongzhou, dumating na si Wang Chuyi, ang higanteng taga-demonyong lahi, sa lupang ito. Ang demonyong lahi ay kasalukuyang sinusubaybayan ng buong lakas ang mga gawain ng banal na lungsod ng Aris, kaya napakalakas ng kanyang pag-unawa sa nangyari sa banal na lungsod ng Aris. Juzi, ang malalakas na tao sa tabi ni Hanye ay may napakalihim na pinagmulan. Hindi siya mukhang mula sa Akademyang Xinwu. Ang aming demonyong lahi ay hindi pa nakakahanap ng anumang impormasyon tungkol sa kanila. Sinabi ng malakas. Nang marinig ito, pinuno ng higanteng demonyo ang tasa ng tsaa sa harap niya at ngumiti, kaya naman ang eksenang ito ay masaya at mas kawili-wili. Ang hari ng banal na bala na ito ay mas komplikado kaysa sa aming inakala, na ginagawa itong baliwalain ng lahat, walang sinuman ang inakala na ang lakas sa kanyang paligid ay magiging napakalakas, at ang mga taong nagsimula nang atakehin siya sa lihim, ngayon ay natatakot akong nagsisisi silang baliwalain ang hari ng banal na bala na ito. Sinabi ng malalakas na demonyo, Juzi, ayon sa impormasyong nakita natin mula sa mga demonyo, ang taong lihim na lumahok ngayong beses ay dapat na ang Protoss, at halos patayin si Hanye sa pagsalakay ng isang Panginoon ng Protoss, ngunit kahit na hindi siya mamatay, tiyak na malubha siyang nasugatan. Ang tanga na maraming iniisip ay may makukuha, at ang matalino na maraming iniisip ay may mawawala. Hininga ng higanteng demonyo ang mainit na mabangong tsaa at ngumiti, ang Protoss ay may nakatagong pagnanasa na pumatay, ngunit halos natalo siya sa huli, manatiling nakatingin sa Protoss, hindi sila titigil dito, ang hari ng banal na bala na ito ay hindi papatay, at marahil na may ibang tao na makikisali sa susunod. Juzi, ngayong dumating na tayo sa Jongzhou, hindi ba tayo gagawa ng anuman? Tanong ng malalakas na demonyo nang may pagtataka. Ngumiti ng bahagya ang higanteng demonyo, manood muna tayo ng palabas, ang paligsahang ito ay malayo pa sa katapusan, inaasahan ko kung ano ang gagawin ng ating hari ng banal na bala sa susunod. Kabanata 2940. Naiwanan, bakit napakaraming malalakas na tao sa paligid ni Hanye? Ang Akademyang Tianfeng ay mayroon din na mga ipinagmamalaking kabataan na nanunood ng nangyari sa banal na lungsod ng Aris. Si Yehan, bilang hari ng banal na bala ng Akademyang Xinwu, tiyak na hindi gustong makita ng Akademyang Tianfeng na lumago siya at bantahin ang Akademyang Tianfeng. Sa limang akademya, ang Akademyang Xinwu at Akademyang Tianfeng ay matagal nang gumagalaw sa ika-4 at ika-5 posisyon. Gayunpaman, matapos magkaroon ng Yehan, ang hari ng banal na bala, ang Akademyang Xinwu, ang Akademyang Tianfeng na nakipagkompetensya noon sa Akademyang Xinwu ay tiyak na ganap na malalampasan ng Akademyang Xinwu, at kung papatayin ng maaga si Yehan, ang hari ng banal na bala, pagkatapos ay babalik ang lahat sa dati. Hindi ako makakahanap ng anumang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng mga malalakas na tao sa paligid ni Hanye. Ate Yanfeng, parang hindi madaling patayin ng maaga si Yehan. Sinabi. Hindi ba napakabigo ng mga tao na ito mula sa Shenzhou? Sinabi ni Yanfeng nang may malamig na mga mata, gusto kong gamitin ang mga kamay ng Shenzhou para alisin si Yehan, ngunit hindi ko inakala na hindi sila magtatagumpay, kaya pumunta si Qingmie para makita ako. Ate Yanfeng, gusto mo bang? Sa halip na umasa sa iba, mas mabuting gumawa ng sariling aksyon. Ang mukha ni Yanfeng ay naging malamig, at ngayon ang matandang henerasyon ay hindi lumalabas para iwasan ang hinala, at oras na para pamunuan sila ng kanilang batang henerasyon. Parang medyo baliwalain pa ng batang ito ang kalaban.
Buti na lang mayroon kang 10 pangunahing alipin na may espada, kung hindi ay hindi makakalampas ang batang ito sa antas na ito. Sa lihim na larangan ng langit, sa lungsod ng espada, tumitingin si Wushuang Swordmaster kay Unbeaten Swordmaster. Nang marinig ito, sinabi ni Unbeaten Swordmaster, mabuti na lang na medyo masaktan ang batang ito at matuto ng aral. Hindi siya ang tanging henyo sa mundong ito, at maraming mahuhusay na tao. Walang pangalan, anong balita ang sinabi ng 10 pangunahing alipin na may espada? Sinabi ni Nameless, Ginoong May-ari, ayon sa hula ng 10 pangunahing alipin na may espada, ang God Clan ang gumawa ng lihim na pag-atake ngayong beses, at ang pinuno ay dapat na ang pinakamagaling na general ng God Clan ilang dekada na ang nakalipas. Halos mamatay si Yehan sa kanyang mga kamay. Isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mga mata ni Unbeaten Swordmaster, at sinabi niya, kaya naman ito ang taong iyon, hindi nakakagulat na hindi makakapigil ang batang ito sa isang galaw, ang pinakamagaling na general ng Diyos na ito ay walang kapantay sa mga henyo ng nakaraang henerasyon, kakaunti ang makakapantay sa kanya na si Zheng Feng, ngayong beses na ito, nakatagpo ng malakas na kalaban ang batang iyon. Ang banal na lungsod ng Aris ay naging lugar na kung saan ang lihim na agos ay umaalon, at maraming tao ang nakatingin dito. Ang paligsahan sa pagitan ng palasyo ng Aris at Yehan, ang palasyo ng Aris ay tiyak na nagdusa ng malaking pagkatalo, at ang buong banal na lungsod ng Aris ay lubos na umalsa. Kahit na, ang pagkatalo ng palasyo ng Emperador Aris ay nagbigay na sa mga tao ng pakiramdam na malapit nang bumagsak ang bundok. Mabubuwag ba ang pundasyon ng palasyo ng Emperador Baiyang, na tumagal ng libu-libong taon sa banal na lungsod ng Baiyang? Ang palasyo ng Emperador Aris, sa itaas ng pangunahing bulwagan na gawa sa puting jade, mula noong bumalik dito, hindi pa rin nagtago ang Emperador Aris para hawakan ang kanyang sariling pinsala. Sa ngayong beses na ito, nagdusa ng malaking pagkatalo ang palasyo ng Emperador Aris. Proteksyon laban sa paghihiganti. Yang Erlang, dahil ito ay kooperasyon, hindi ba dapat gumawa ng higit pa ang iyong Protoss? Kung gusto mong gawin na kung kano na pamputok para sa palasyo ng Emperador Aris, pagkatapos ay sa tingin ko ang kooperasyon natin ay maaaring wakasan. Umupo ang Emperador Aris sa trono, tumitingin sa malamig at magandang batang lalaki na may malungkot na mukha. Wakasan. Ngumisi ang pinakamagaling na general, at sinabi, Emperador Aris, nasa iisang bangka tayo ngayon, tinapos natin ang ating kooperasyon, at walang lakas ng ating Protoss, sa tingin mo mayroon ka bang kaunting tiyak na makakapigil sa paghihiganti ni Yehan? Ikaw. Galit ang Emperador Aris, ang aking palasyo ng Aris ay nagdusa ng maraming pagkawala ngayong beses, hindi ba dapat gumawa ng higit pa ang inyong Protoss? Ang bagay na ito ay nangangailangan ng pangmatagalang plano. Sinabi ng pinakamagaling na general, wala sa atin ang inakala na ang lakas sa paligid ni Yehan ay magiging napakalakas. Kung may namatay sa iyong palasyo ng Emperador Aris, hindi ba walang namatay sa ating Protoss? Huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay simula pa lamang, paano matatakot ang aking Protoss sa isang simpleng Yehan. Totoo, walang sino man ang inakala na mayroong napakaraming malalakas na tao sa paligid ni Yehan, at ang 4 na sobrang malalakas na tao ay mas malakas pa sa akin. Kung ang 4 ay magkasama na atakehin ang aking palasyo ng Emperador Aris, ang aking palasyo ng Emperador Aris na mayroong libu-libong taon ay natatakot na lahat ng aking pundasyon ay mabubuwag dahil dito, hindi pa man, bukod sa 4 na sobrang lakas na ito, ang batang babae na nagsusuot ng lila na may lakas ng panaginip ay napakatakot din. Ang mga kilay ni Emperador Aris ay naging salitang Sichuan. Ang kasalukuyang bagay ay lampas sa kanyang kontrol. Orihinal na, sa palagay ni Emperador Aris na mayroon lamang si Ziyi sa tabi ni Yehan. Hindi ito magiging masyadong malakas, kaya pagkatapos dumating ang pinakamagaling na general ng Diyos, agad na sumang-ayon ang Emperador Aris na magtulungan para pumatay si Yehan at panatilihin ang kadakilaan ng palasyo ng Emperador Aris. Hindi inaasahan, ang lakas ng mga malalakas na tao sa paligid ni Yehan ay napakatakot na halos lipulin ang buong hukbo ng mga malalakas na tao na ipinadala ng palasyo ng Emperador Aris ngayong beses. Ngayong beses na ito, lahat tayo ay nabigong hulaan at baliwalain ang lihim na paghahanda ni Yehan. Sinabi ng pinakamagaling na general nang nakapikit ang mga mata, ayon sa aking pagmamasid, ang mga malalakas na tao na ito ay hindi mula sa Akademyang Xingwu, anuman ang batang babae na nagsusuot ng lila na may lakas ng panaginip o ang 4 na sobrang lakas na may nakakatakot na lakas, walang isa man sa mga malalakas na tao sa Akademyang Xingwu ang mayroon nito, at ang 4 na sobrang lakas na ito ay mas parang 4 na manika. Manika. Natigilan ng Emperador Aris, sino ang makakapagpabuti ng napakatakot na malalakas na tao na gawing manika? Kanina ang 4 na alagad ay nakipaglaban sa mga malalakas na tao ng palasyo ng Emperador Aris, at ang Emperador Aris ay nakipag-ugnayan sa lila na damit.
Wala siyang oras na suriin ang apat na alagad, kaya hindi niya nakita na ang apat na alagad ay mga manika lamang, ngunit ang mga malalakas na tao ng palasyo ng Yangdi na nakaligtas sa mga kamay ng apat na alagad ay alam na ang apat na malalakas na tao na walang pakiramdam ng sakit ay talagang mga manika. Mahal na emperador, tama ang pinakamagaling na general. Ang apat na tao na ito ay talagang malalakas na manika. Hindi sila natatakot sa anumang lakas ng pag-atake. Kapag sila ay pinatay, sila ay mas nakakatakot kaysa sa sinaunang hayop. Sinabi ng may pag-aalala, hindi nila gustong harapin muli ang isang makina ng pagpatay tulad ng apat na alagad. Nang marinig ito, tumingin ang Emperador Aris na may malungkot na mukha at sinabi, Yang Erlang, ano ang iyong plano sa susunod? Kung hindi dahil sa kooperasyon sa pagitan ng Shenzo at palasyo ng Emperador Aris, hindi nangangahas na pumatay si Emperador Aris kay Yehan. Ngayon ay hindi siya nagtagumpay. Tulad ng sinabi ng pinakamagaling na general, nasa iisang bangka na sila. May paraan para makalabas, ngunit nawala na ang Emperador Aris. Sa ngayong beses na ito ay ganap niyang nasaktan si Yehan at ang Akademyang Xinwu. Walang suporta ng God Race, tiyak na mabubuwag ang palasyo ng Emperador Aris. Maaari siyang makipagkumpetensya sa kanya sa palasyo ng Emperador Aris at makipagkumpetensya para sa may-ari ng banal na lungsod ng Aris. Parang naaalala ko na mayroon pang isang lumang emperador sa iyong palasyo ng Aris. Ngayon na ang palasyo ng Aris ay nahaharap sa krisis, hindi ba siya lalabas? Malapit nang maunawaan ni Yang Erlang ang mga detalye ng palasyo ng Yangdi.